Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat at sa mga oras nito ang pagsapon na pag-usapan natin ay isang real talk po na kung saan huwag tayong umasa sa ating mga asawang babae at huwag nating ipasa sa kanila ang ating obligasyon bilang isang tatay o ama ng ating pamilya. Kadalasan po ay may mga nagrereklamo na kung saan mga babae ng mga kapatid natin na nag-abroad na kung saan sila ay nagrereklamo dahil ang kanilang mga asawa ay hindi naghanap buhay at umaasa lamang sa kanilang mga padala. Marami din na kasama nila mismo ang kanilang asawa at may trabaho ng kanilang asawa at sila ay umaasa sa kanilang mga asawa pa rin. So ito po ay may mga klase po ito. Unang-una dapat natin malaman na ang isang Muslim kapag siya ay nag-asawa ay obligado po sa kanya na gastusan niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Napakalinaw po yan sa mga talata ng Quran at sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang doon ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kafa bil mar'i ithman ay yutai'a man yaqut. Sapat na nakasalanan ng isang lalaki na pinabayaan niya ang kanyang pamilya. Hindi niya ginastos niya, pinabayaan niya. So sapat na yung nakasalanan sa kanya. Ibig sabihin malaking kasalanan ito sa relihiyong Islam. Okay. Kabilang sa gusto nating bigyang payo ay ang apat na klase ng mga lalaki na ito. Apat na klase na ito. Okay, sa mga kapatid natin, makinig po tayo dito. Baka mamaya ay kasama tayo. Kung tatamaan man tayo, ay gamutin natin ito. Gamutin natin. Kung maramdaman kasi minsan may mga manhid na ng mga tao eh. Hindi na nila maramdaman yung tinatawag ng mga payo sa kanila. Subhanallah. So kung maramdaman natin, minsan natatamaan tayo, at alam natin na may pagkakamali tayo, itama po natin yung pagkakamali natin. Okay. Una ng mga tao na sila ay umaasa sa kanilang asawa na hindi sila naghanap buhay. Marami po yan. Subhanallah. Mahiya tayo kay Allah. Mahiya tayo una-una kay Allah subhanahu wa ta'ala bago sa ating mga asawa. Parang tayo ang naging babae. Subhanallah. Mga tao na hindi sila naghahanap buhay. Okay? Sila ay umaasa lamang. Hindi sila naghanap buhay. Hindi nila hinahanapan ng paraan na makahanap ng trabaho. Hindi natin sinasabi dito yung tinatawag na may walang kakayahan dahil ano magagawa ng tao na walang kakayahan? Pero yung may kakayahan na maghanap ng trabaho, hindi naghanap ng trabaho, umaasa ng padala sa kanya ng kanyang asawa mula sa abroad o kaya umaasa lamang sa tinatawag na binibigay sa kanya ng kanyang asawa na may hanap buhay o kaya tinatawag na may trabaho. So dito, kabilang po yan sa mga tao na tinatawag na sila ay nabibilang sa mga tao na hindi naging makatarungan. Hindi naging makatarungan sa kanilang tinatawag na mga asawa at sa kanilang mga anak. Kabilang din doon, hindi lamang yung mga tao na umaasa. May mga tao na ipinapasa nila yung kanilang obligasyon sa kanilang mga asawa. Maaring wala silang trabaho pero marami din sa kanila na may trabaho. Dito, may trabaho at ipinapasa niya ang kanyang tinatawag na obligasyon sa kanyang pamilya, sa kanyang tinatawag na asawa. Okay? Dahil umaasa, o ibig sabihin pinapasa niya dahil may trabaho daw yung kanyang asawa o kaya may hanap buhay yung kanyang asawa. Tandaan po natin, sa Islam, kahit na may hanap buhay ang babae, ay tinatawag na hindi pa rin pinapahintulutan na tayo ay tinatawag na hindi maggastos sa ating pamilya. Kaya nga sa Islam kagandahan ito ng relihiyong Islam, kahit na tinatawag na may trabaho ang babae, ay obligasyon pa rin na lalaki na gastusan niya ang kanyang tinatawag na asawang babae, kahit may trabaho yun. At sa mga kapatid natin na mga kababaihan, hindi obligado sa inyo, wala po kayong obligasyon na gumastos sa inyong mga pamilya. Kung ano po yung ibibigay nyo, kung ano itutulong nyo, ay ito po ay dapat na taos-puso. O kaya ay gusto niyo ito na tumulong. Wala pong masama na ang babae ay tumulong sa kanyang pamilya.
Lalo na kapag magkasundo ang dalawa na meron silang tinatawag na goal. Meron silang gustong maabot sa kanilang pamilya. So sila ay nagtutulungan. Pero ang mga lalaki na umaasa o kaya ay ipinapasa doon sa tinatawag na asawa ang kanyang obligasyon, hindi gumagastos sa pamilya, yan po ay hindi pagiging makatarungan. Pagmamalabis po yan. At kabilang din doon, yung mga nagduduwaya minsan. Subhanallah. Kaya nga minsan natatakot na yung tao, yung mga kababaihan sa duwaya, yung iba, karamihan. Bakit? Dahil sa mga kapatid natin na hindi naging makatarungan. Which is yan ang pinakamalaking dahilan na yung iba ay parang nagka-trauma doon sa tinatawag na duwaya dahil sa ibang mga kapatid natin na mga Muslim na kung saan hindi naging makatarungan. Dahil actually ang duwaya ito ay solusyon ito eh. Kaya nga ang ano sa Islam is may mga kondisyon pero kung hindi kaya ng tawag niyang subukan dahil magkakasala siya at magkakapinsala siya ng ibang tao. May mga nag-asawa na pagkatapos nag-asawa siya at pinabayaan niya yung unang pamilya. Hindi na siya gumagastos doon. Umasa na lang doon sa tinatawag. May trabaho naman. Yung iba wala talagang trabaho. So kakayod yung babae para sa kanyang pamilya. Subhanallah. Para sa kanyang mga anak na obligasyon dapat ng kapatid natin yun na Muslim na lalaki. So dapat po sa mga kapatid natin na mga lalaki ay itama natin kung meron tayong pagkakamali. Huwag tayong umasa sa ating mga asawa. Padala. Masya Allah. Sabi nga nila sa Maranao, magsandang. Subhanallah, hindi ka nahihiya sa asawa mo? Hindi ka nahihiya sa magulang mo? Pinalaki ka ng ganyan? Hindi ka nahihiya kay Allah? Subhanallah. So yan ay dapat nabigyan natin ng pansin. Ganun din, may mga trabaho, lalo na may trabaho na umaasa, ipinapasa niya yung obligasyon niya sa kanyang asawa. May trabaho siya, pero ang kanya pinapagastos yung asawa niya. Subhanallah. Tulad po sinasabi natin, wala po masama na tumulong ang babae sa kanyang pamilya. Pero hindi po obligasyon ng babae na gastusan ng kanyang pamilya. Ang lalaki po, ang siyang tinatawag na obligado na gumastos sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Doon rin sa tinatawag na sinasabi natin na yung mga nagduwaya. Kung kaya mo, alhamdulillah, ibigay mo sa kanila ang kanilang karapatan. Okay? Kabilang din dyan yung mga nakipaghiwalay sa asawa. Karamihan ang lalaki halimbawa, hindi natin alam kung anong mga dahilan, maraming mga dahilan. Nakipaghiwalay sa asawa pagkatapos, ay pinabayaan niya yung mga anak niya. Hindi natin sinasabi yung asawa dahil naghiwalay na sila, pero yung mga anak. At napakarami po yan sa panahon natin ngayon na ang ipinasa niya yung obligasyon niya dun sa asawa niya na hiniwalayan niya. So siya yung naging tatay, naging nanay ng kanilang mga anak. Yan po ay malaking kasalanan sa relihiyong Islam. Paalala po ito sa ating lahat. Okay? Ang tinatawag na pamilya ay responsibilidad. Hindi ganun lamang. Yung iba, subhanallah, may mga kapatid tayo na gusto kong payuhan na nawa ay gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun na lang yung pag-aasawa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat na alam nila sa kanilang sarili na wala silang kakayahan. O kaya ay tinatawag na alam nila na magiging pabaya sila sa ibang mga asawa nila. So yan po ay kasalanan sa relihiyong Islam. So ito po mga klase na ito, mga klase na ito na mga tao, kung kabilang po tayo diyan, ay dapat po baguhin natin ang ating mga sarili. Ito po ay kasalanan. Paano po? Ano pong dalil? Ano ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith? Na ito ay sa hadith ni Imam Muslim na binanggit ko kanina sa inyo. Kafa bil mar'i ithman ay yudai'a ma yaqut. Sapat na sa kanya na kasalanan. Sapat na sa isang tao na kasalanan niya. Ibig sabihin, ito yung malaki kasalanan. Na pabayaan niya ang kanyang pamilya. So, ibig sabihin ng pagpapabaya sa pamilya ng lalaki, pinabayaan niya ang kanyang asawa, pinabayaan niya ang kanyang mga anak, hindi siya nagumagastos sa kanila, pinabayaan niya sila. Ay, sabi sa hadith ng mga Muslim, ay sapat na ito sa kanya na kasalanan. Subhanallah. Subhanallah. Ganon din sa mga tinatawag na yung iba lumalala na, yung nakipaghiwalay. Karamihan dyan, yung nakipaghiwalay. Lalo na yung nag-asawa yung babae. Siyempre, karapatan niya yun kung hiniwalayan mo ang babae, hindi mo na binalikan. Siyempre, karapatan niya yun kung siya ay magpapakasal muli. Ngayon, dahil sa galit ni lalaki na hindi naman niya babalikan yung tinatawag na babae,
Pero ayaw pa rin niya na balikan, tapos pag nag-asawang babae, napuputuli na yung gastos. Ano yun? Subhanallah. Makikipaghati pa sa gastos. Hindi po. Ang lalaki, obligasyon po natin na gastusan yung ating mga anak kahit na hiwalay tayo sa ating asawa. So itong mga tao na ito, kung tatamaan po tayo dito, mararamdaman po natin yan sa ating sarili, sa ating puso. Ibig sabihin, meron ka pang iman. Meron ka pang pananampalataya. Kung ito ay maramdaman mo. At ang nabanggit sa banal na Quran, ay sila, ang pinakamabuting mga tao ay sila na tinatawag na nakarinig sila ng payo at isinabuhay nila ito. Subhanallah. Hindi yung naririnig doon, labas doon. Naririnig dito, labas doon. Wallahi al-azim. Ano ang idadahilan natin sa kabilang buhay kapag dumating yung mga tao na pamilya natin na kung saan pinabayaan natin? Yung mga asawa natin, alhamdulillah, sa atin, isa sa pinaka-natural na buhay natin bilang isang Pilipino, bilang isang mga Muslim sa Pilipinas, ay tumutulong ang ating mga asawa na mga babae. Natural po. Alhamdulillah, isa po yan sa ano. Kasi alam ng babae na tinatawag na mahirap yung pamumuhay. So dahil dito, wag nating samantalahin. Okay? Tumulong tayo, maghanap buhay tayo, magtulungan yung mag-asawa. Kasi kaya nga, sa Maranao na ang kasabihan nila sa Maranao, kaya yung term na ginagamit ay miyakabangon sa walay. Ibig sabihin ay nakapagpatayo siya ng kanyang tahanan. Yun ang tinatawag sa term na nakapag-asawa. So hindi yung tinatawag na umasa lamang, hindi nagtatrabaho. Yan po ay kasalanan at hindi pagiging makatarungan sa relihiyong Islam ang pagpapabaya, umaasa, ipapasa ang obligasyon ng lalaki sa kanyang asawang babae. Kung nakikita natin ang ating asawa naghahanap buhay, nagtatrabaho, tumutulong, magpasalamat tayo kay Allah, at yan ay isang malaking biyaya na nakikipagtulungan sa atin ang ating asawa para sa ating pamilya. Pero kung yan ay sasamantalahin ng iba, yan po ay kasalanan. Malinaw po sa hadith. Dahil wala po silang obligasyon sa tinatawag na sa paggastos sa pamilya. Kahit na sila ay tinatawag na mayroong tinatawag na hanap buhay, ay obligasyon pa rin sa atin kung humingi sila ng gastos. Okay, so ito po ay pagpapayo na kung saan palagi po kasing may nagme-message sa akin, sa ating page na nagtatanong at nakakaawa, subhanallah. Nakakaawa. Meron din na isang kapatid na kung saan, subhanallah, naway, gabayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami po na dumating sa akin na ganitong mga sitwasyon na kung saan nakakaawa talaga. Kaya nga isa rin sa tinatawag na hindi naman natin sinasabi na ito ang kasi nakadepende sa sitwasyon. Bakit yung iba nagtatanong, bakit sa inyo sa mga Maranao ay kapag nag-aasawa ka talagang malaki yung duri mo, malaki yung ibibigay mo na mahar. Okay, hindi po lahat, pero karamihan, which is sa Maranao, kabilang yun sa pagpapahalaga sa babae na ikaw ay magbibigay ng katamtaman, yung kaya mo na hindi naman yung tinatawag na libre. Kasi karamihan, subhanallah, napapansin ko na marami tayong lalo na ito sa mga kapatid kong mga balik Islam. Okay? O kaya may mga kapatid din tayo na iba, mga tribong Muslim na sinasamantala nila yung ibang mga kababayan natin o mga kapatid natin na mga Muslim na siyempre nagtiwala sa kanya yung babae. So kahit na maliit na mahar tinanggap niya. Ito mo? Kahit na maliit na mahar tinanggap niya. Bakit? Dahil nagtiwala siya doon ng magandang salita o kaya yung kanyang pananalita na siya daw ay mananampalataya, siya daw ay tumutulong sa da'wa, siya daw ay ganito, siya daw ay ganito. So dahil dito, sa sitwasyon ito, subhanallah, pagkaraan ng mapakasalan niya, napakadali sa kanya na iwanan o kaya ay yung tinatawag na hindi gagastos. Dahil wala siyang pinaghirapan. Laway lang, nagmahar lang siya ng 1,000 real, 2,000 real, tapos na. Maganda po yun yung tinatawag na maging magaan sa lalaki yung pag-aasawa kung makikita natin na yung lalaki ay tinatawag na mapagkakatiwalaan at sa sitwasyon niya na bagay sa kanya yung ano niya. Okay, so kaya po isa po sa reason o dahilan kung bakit minsan sa mga Maranao makikita mo na
ganun talaga yung medyo mataas yung duri. Dahil minsan, ang lalaki, kapag pinaghirapan mo yung tinatawag na bagay na yun, kaya nga, hindi lamang usapan sa pag-asawa sa Maranao ay yung pera. Buong pamilya po, buong angkan ay kailangan pumunta doon at hingin yung palad ng babae. Yan po ang isa sa tradisyon na hindi po pinagbabawal ng Islam dahil yan po ay kasama sa mga tinatawag na pagpapahalaga. So doon, ay mabibigyan ng halaga ng lalaki yung babae dahil doon sa effort niya. Nakasama doon yung tinatawag na yung pamilya na sumama doon, yung angkan niya na humingi doon sa tinatawag na palad ng babae, malaki yung mahar, so nagtulungan sila. So dito, kabilang yun sa dahilan na mabibigyang halaga niya yung tinatawag na kanyang asawa. Tulad nung naikwento hindi ko nagkakamali, si Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, na yung mga taga Middle East, dati yung Bibsi sa ang banggit niya, soft drink na Pepsi, ay ang halaga lang niya ay 1 real. So, dahil doon may kakayahan naman yung pamilya, so dahil maganda yung pamilya nila, at yung lalaki na gusto mag-asawa sa kanyang anak, ay okay naman ng kanyang ang kanyang, kumbaga yung kanilang pamilya, so pinayagan at subhanallah, 1 real lang ang tinatawag na mahar. Sabihin ay free. Wala talaga. 1 real. So, alhamdulillah, kinasal 1 real. Ngayon, after nagbibiro yung tinatawag na lalaki kapag tinatawag niya, na halika na, yung 1 can na Pepsi. Ibig sabihin halaga ng 1 can na Pepsi. Tinan mo? Subhanallah. May mga anak na sila, siguro 2 o 3, ganyan. Then, pagkatapos, ay parang hindi na natiis nung babae, umuwi siya dahil nga sa kaya minsan yung pagbibiro kailangan alamin natin yung hindi nakakasakit minsan. So umuwi itong babae sa kanila, dahil pagdating ng lalaki, wala yung asawa niya. Then dala niya yung mga anak niya siguro, subhanallah, para siyang mababaliw dahil sobrang napamahal sa kanya asawa niya. Ang problema lang, nagbibiro siya na ang halaga daw niya, ang mahar na kasi binigay niya ay 1 real. So, 1 kana Pepsi. So, dahil doon, ang nangyari, pagka pumunta siya sa bahay, sinabi ng kanyang tatay na nagsumbong ang aking anak, at dahil dito, ay nag-decide siya na makipag-iwalay sa'yo dahil ayaw niya yung sinasabi mo sa kanya. Siyempre, napakaganda yung nila, doon lang sa salita na yon. Minsan, kaya piliin natin yung mga salita. Kaya na dapat na ginagamit natin sa pakikitungo sa asawa. Yung mga magagandang salita, yan ang isa sa mga utos ng Islam. Maging si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ginagamit niya yan. Mga magagandang mga salita. So, dahil doon, subhanallah, ay noong tinatawag na, na siya, tumulong yung mga pamilya niya, yung angkan niya, nakiusap, ganyan-ganyan. Hanggang sabi ng tatay niya, papayag lang ako kung magbibigay siya ng mahar ulit ng 1 milyon. Yung nakakamali, 1 milyon. Kaya, ang nangyari, siyempre, mahal naman talaga nila isa't isa, ayaw na yung salita lang yun. So, binigay ulit, siyempre, yung pamilya, nagbigay sila ng mahar. Nagbigay sila, nagtulong sila. Dahil halos mabaliw na yung lalaki, dahil mahal na mahal yung babae. Pagkatapos noon, pag-alis sila, sabi niya, halika na, alis na tayo, company ng Pepsi. Dahil 1 milyon ng kanyang, ang kanyang naging mahar. So dito, isa sa natin, ay bigyang halaga natin, yung mahalin natin, magpasalamat tayo, bigyang halaga natin, yung effort ng ating mga asawa. Sila po ay tumutulong sa kanilang, sa atin, alhamdulillah, sa ating pamumuhay, sa gastusin natin, alhamdulillah, magpasalamat tayo. Pero iwasan natin na huwag tayong umasa, huwag tayong, mas lalong huwag natin ipasa sa kanila ang obligasyon natin. Yung sa mga nagduduwaya, sikapin natin na maging makatarungan tayo sa unang pamilya, sa pangalawang pamilya, sa lahat. Kung may maraming obligasyon po natin yan. Doon naman sa nakipag-iwalay sa asawa, obligasyon po natin ang ating mga anak. At tanda po natin ang sinabi sa hadith ni Imam Muslim, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sapat na sa isang tao, sa isang lalaki, na kasalanan. Malaking kasalanan ito dahil sapat na, sinabi ni Propeta, na ipaparusa sa kanya sa kabilang buhay. Dahil yun ay tinatawag na malaking kasalanan.
So sapat na sa kanya ang kanyang pagpapabaya sa kanyang pamilya. At ang paggastos sa pamilya, ito po ay napakalaking gantimpala. Nabanggit po sa hadith Imam Muslim at Imam Bukhari, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu sadaqah." Kapag gumagastos ang isang tao sa kanyang tinatawag na pamilya at siya ay tinatawag na humihingi kay Allah ng umaasa kay Allah ng gantimpala, ay gagawin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na sadaqah. Lahat ng kanyang ginagastos sa kanyang pamilya ay sadaqah. Sa isang hadith, kahit yung isang dates lamang, pagkain na dates o prutas na dates na ipapakain mo sa pamilya mo, sa asawa mo, ayun ay mabibilang na sadaqah. Napakalaking gantimpala po ito. Napakalaking gantimpala at napakalaking kasalanan din ang pagpapabaya sa pamilya. Nawa po ay nakatulong ang ating live. Isa po itong real talk dahil kasalukuyan ay marami po ng mga kapatid natin na kung saan nawa ay gabayan sila ni Allah, nawa ay tinatawag na magising sila sa katotohanan at patnubayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, baguhin nila ang kanilang mga sarili habang maaga pa. Dahil kapag napuno ang babae, maaaring napakahirap, subhanallah. So dito, upang maging maganda yung pamilya, magtulungan tayo. Palagi nating isipin yung responsibility natin bilang isang tatay ng ating pamilya upang makaiwas tayo sa pagkasira ng pamilya. Ganun din, tayo ay gantimpalaan ni Allah sa ating tinatawag na pagtulong at natin sa ating pagsasabuhay natin sa ating obligasyon. Nawa ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at malagpasan natin kung may mga pagsubok at katipalaan tayo ni Allah, biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga kapatid. Paalala palagi na ang obligasyon natin ay yan ay tatanong sa atin sa kabilang buhay. Ako po muli magpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.